Muli po mga kapatid, isang mapagpalang araw po ng ating Panginoon. Today is the last Lord's Day. Ito na po ang huling linggo ng taong 2025. At nawa sa araw na ito mga kapatid ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ilang araw mula ngayon, ang mundo ay papasok na sa bagong taon, ang bagong taon ng 2026. Wala naman natin mga kapatid na hindi lahat ng tao sa mundo ay nagdiriwang ng Pasko. Hindi lahat ay naniniwala sa Pasko. Subalit lahat ng tao sa mundo ay naniniwala sa bagong taon. At ang katunayan, ang lahat ng tao ay magpapalit ng bagong kalendaryo. Lahat ay sumasang-ayon na nagbago na naman ng taon. Halos lahat ng tao sa mundo ay sasalubungin ang bagong taong 2026. Ang pagbabago ng taon ay paglipas ng panahon. Sa paglipas ng panahon, meron tayong naiiwang mga alaala. Alaala ng kahapon. Alaala ng nakaraang taon. May mga masasaya at mga malulungkot na alaala ang ating iiwanan. Ganon din, may mga taong alaala na lamang ang iniwan. Dahil itong lilipas na taong 2025 ay kinuha na sila ng Panginoon. Maraming tao ang natatapos ang buhay at hindi na naaalaala. Subalit meron din namang mga tao na natapos ang taon, natapos ang kanilang buhay, subalit patuloy silang naaalaala. Merong isang kwento tungkol sa isang lalaki sa Florence, Italy, na habang siya ay nagmamaneho, ay nakarating siya sa isang liblib na kalsada sa isang probinsya. Siya po ay huminto dito at nakita niya na ito ay malapit sa isang lumang plantasyon. Siya ay bumaba, naglakad-lakad, at nakita niya dito yung isang sementeryo. Ito pala ay sementeryo ng may-ari ng plantasyon noong pang ika-19 na siglo. Siya ay umakyat doon sa mababang pader at sinimulan niyang tingnan ng mga lapida. At karamihan sa mga lapida na ito ay nabuhay ng mahigit, karamihan sa mga lapida na ito ay mahigit 150 years na. Ang ibig sabihin, matagal na itong sementeryo na ito. At ang kanyang mga nakita na nakasulat sa mga lapida ay katulad ng mga katagang ganito: Loving Father, Beloved Mother, Darling Son, Rest in Peace, Asleep in Jesus, at iba't iba pang mga nakalagay sa kanilang lapida. Hanggang sa huli ng kanyang pagtingin-tingin ay nakarating siya doon sa mismong lapida o puntod nitong may-ari ng plantasyon. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay nakalagay ang kanyang pangalan, ang petsa ng sa kanyang lapida nakalagay ang kanyang pangalan, ang petsa ng kanyang kapanganakan at ang petsa ng kanyang kamatayan. Subalit ng umagaw sa kanyang atensyon ay yung nakasulat sa kanyang epitaph o sa kanyang lapida. Sa ilalim ng kanyang pangalan at ng kanyang araw ng kamatayan ay mayroong paglalarawan sa buhay ng taong namatay. At ganito ang nakasulat sa kanyang lapida: a man of unquestioned integrity. Isang taong may di matatawarang integridad. At ito yung naglarawan ng tao na nakalibing doon sa puntod na yon. Kapatid, kung sakaling ikaw ay matapos na ang taon, kung matapos na ang taon mo itong 2025, meron pang ilang araw, o kaya naman matapos ang taon mo sa 2026, ano ang nais mong isulat namin sa iyong lapida? Paano mo gustong maalaala ng mga tao? Kapag pag-uusapan ang buhay mo, ano ang maalaala ng mga tao sa iyo? Ang pagbabago ng taon ay palaging pagsulong. Di na natin kailangan o naaring balikan ng kahapon. Palagi tayong pagsulong sa kinabukasan at palagi itong pararating sa katapusan. Ang buhay ng isang tao ay parang kalendaryo.
darating din tayo sa araw ng katapusan. Isang araw na magtatapos ang ating buhay dito sa mundo at magsisimula ang buhay sa walang hanggan. At doon, haharap na tayo sa Panginoon. Subalit ang tanong muli, kapag humarap ka na sa Diyos, ano kaya ang matatanggap mo sa Diyos? Gantimpala o parusa? Sa ating teksto ngayong umaga, isang isolated sermon po ang ating pag-aaralan. At sa araw na ito, pag-aaralan natin ang pagtatapos ng taon ni Pablo. Sa ating series, sinisimulan pa lamang natin ang buhay ni Pablo. Pero para sa ating isolated message ngayong umaga, ating pag-uusapan na ang pagtatapos ng taon ni Pablo. Mapag-aralan natin dito kung paano siya naalaala ng mga tao at kung ano ang inaasahan niya sa oras ng kanyang pagharap sa Diyos. Bago nating buksan ang ating mga Biblia, anihan ko muna kayo mga kapatid na dumako sa Panginoon sa panalangin. Manamin Diyos, ngayong araw na ito, muli kaming magbubulay-bulay ng iyong mga salita sa huling linggo ng taong ito, sa pagkatapos ng taong 2025. Panginoon, alam namin na ang bawat taon ay mayroong katapusan, at sa bawat katapusan ay sa pagsisimula ng bagong taon. Pero Panginoon, alam din namin ang aming buhay ay mayroong katapusan, may simula at mayroong katapusan, at sa aming katapusan ay ang pagsisimula ng buhay sa walang hanggan. Nawa Panginoon, tulungan niyo kami ngayong araw na ito na mahamon kami, na sikapin namin sa tulong ng iyong biyaya, na magtapos kami ng isang mabuting pagtatapos upang kami humarap sa iyo na umaasa ng gantimpala. Samahan niyo po kami ngayong araw na ito sa pangangaral at pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Mapatitaan niya ako po kayo na buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng 2 Timoteo, Kabanatang 4. Ang talata po natin ay verse 6 to verse 8. 2 Timothy, aklat ng 2 Timoteo, chapter 4, verses 6 to 8. Kung nakita na po ninyo, nais kong basahin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Verse 6, sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa 2 Timoteo, Kabanatang 4, talatang 6 hanggang 8. Nawa'y pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang nagpapatapat na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga ng mabuting pagtatapos sa pagtatapos ng taon. Mabuting pagtatapos sa pagtatapos ng taon. Kapag ating binasa ang buong Biblia, makakakita tayo mga kapatid ng napakaraming mga kasaysayan ng mga taong nabuhay sa Biblia. Kung paano sila nagsimula at kung paano sila nagtapos ng kanilang taon. Makakabasa tayo ng mga tao na tumalikod at ang ilan ay nabuhay sa kasalanan. Kung kaya kapag nababanggit ang kanilang pangalan, ang matatandaan sa kanila ay ang kanilang masamang pagtatapos. Halimbawa na lamang sa Bagong Tipan, kung ating maalaala ang pangalang Ananias at Sapphira, ang unang papasok sa atin ay pinatay ng Diyos nang dahil sa kanilang kasinungalingan. Kapag nabanggit natin ang pangalang Judas, ang unang papasok sa ating isipan ay ang taong nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag binanggit natin ang pangalang Dimas, ang maalaala natin ay ang isang taong iniwan ang pananampalataya upang sundin ang mga makamundong bagay.
Kapag bumalik naman tayo sa lumang tipan, nabanggit natin ang pangalang Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron. Ang maalala natin ay pinatay ng Diyos nang dahil naglagay sila ng mga hindi kilalang apoy sa templo ng Diyos. Kapag naalaala natin ang pangalang Saul, ang maalala natin ay isang hari na naging matigas ang ulo sa harapan ng Panginoon. Kapag nabanggit natin ang pangalang Haring Joas, maalaala natin ito yung haring matuwid lamang noong panahon na mayroong gumagabay sa kanya. Pero sa oras na nawala ang kanyang mga tagagabay, ay tumalikod siya sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag bumalik tayo sa banal na kasulatan, may mga tao tayo na kapag binanggit ang pangalan, ang maalaala natin ay ang kanilang masamang pagkatapos. Subalit ganun din naman, kapag nagbasa tayo ng banal na kasulatan, marami rin tayo makikita ng mga tao na naging maganda ang kanilang pagkatapos, gaya na lamang ng ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito. Ito ay ang buhay ni Pablo. Si Pablo, bagamat nagsimula sa isang masamang bagay, naging mabuti ang kanyang pagkatapos. Nagsimula siya bilang isang kaaway ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pinapatay niya ang mga alagad ng Panginoong Yesus. Subalit matatapos siya na tagapagtanggol ng Ebanghelyo at isang matapat na alagad ng Panginoong Jesucristo. Kapag tinignan po natin ang 2 Timothy na tinatalakay natin sa ating afternoon service, nabanggit na sa atin na ang konteksto po nito ay ang huling sulat na ni Apostol Pablo. Hindi na ito tulad noong kanyang pagkabilanggo noon sa Roma sa Acts chapter 28, kung saan medyo maalwan, medyo maluwag pa yung mga pagkakulong niya. Ang ibig sabihin, sa kanyang pagkakulong noon sa Roma, ay maaari pa siyang bisitahin ng mga alagad at pwede pa siyang mangaral ng Ebanghelyo. Pero sa pagkakataong ito, sa kanyang sulat na ito ng 2 Timothy, siya ay nakakulong na bilang isang kriminal. At dito po ay iniintay na lamang niya ang kanyang magiging hatol. At ang kanyang hatol na ayon sa kasaysayan ng mga iglesia, ang magiging hatol sa kanya ay pagpugot ng ulo. Mamamatay siya bilang isang martir. Subalit makikita natin dito na kahit na nakatinikala ang katawan ni Apostol Pablo, hindi naman natinikalaan ang Ebanghelyo. Sinabi mismo ni Pablo in 2 Timothy chapter 2 verse 9 na ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Dito, hindi na siya nagsusulat bilang isang talo ng lingkod na para bang nawawalan siya ng pag-asa. Bagkus dito, ang makikita natin ay isang mandirigma na natapos na ang laban. Ang kanyang kalagayan ay hindi tanda ng pagkabigo, kundi isang patunay ng katapatan hanggang kamatayan. Makikita natin sa talatang ito na si Pablo ay walang pagsisisi sa naging paraan ng kanyang pamumuhay. Alam niya na siya ay naging tapat na lingkod ng ating Panginoong Jesucristo at alam niya na nagtitiis siya ng lahat ng hirap alang-alang sa Panginoong Yesus. Ngayon, ang ginagawa ni Pablo habang iniintay na lamang niya ang hatol na kamatayan, nagmumuni-muni siya sa kanyang nakaraang pamumuhay. At umaasa siya na siya ay magkakaroon ng isang mabuting pagtatapos at tatanggap ng korona ng katuwiran bilang gantimpala sa kanya ng Diyos ayon sa kanyang pagtatapat. At dito gusto kong kuhanin ng ating mensahe, mga kapatid. Tanging ang mga mabuting nagtapos ang tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Gaya ng pagtatapos ng kalendaryo ngayong taong ito, ang buhay natin ay darating sa panahon ng pagtatapos. Ang tanong lamang sa atin dito, tatanggap kaya tayo ng gantimpala
sa ating pagtatapos. Now, ang tanong natin, paano ba tayo magtatapos ng may mabuting pagtatapos? One thing is for sure, lahat tayo ay matatapos. Gaya ng kalendaryo na lahat ay may katapusan, ganun din ang ating buhay. Lahat tayo ay magtatapos. Ang tanong na lamang sa atin, magtatapos kaya tayo ng isang mabuting pagkatapos? So, ngayong umaga, pag-aralan natin, paano ba tayo magtatapos ng isang mabuting pagtatapos? At tatlong bagay ang gusto kong talakayin ngayong umaga. Una, paano tayo magtatapos ng mabuting pagtatapos? Ialay ang buhay sa Panginoon. Pangalawa, magpakatatag sa pananampalataya. At pangatlo, tumingin sa gantimpala na matatanggap. Yan tatlong bagay na yan ang inyong tandaan upang tayo ay magkaroon ng mabuting pagkatapos. Una, ialay ang buhay sa Panginoon. Balikan natin yung verse 6. Sabi ni Pablo, sapagkat ako'y iniaalay na. Sa ESV, sabi dito, siya daw ay isang drink offering. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. So si Apostol Pablo, nakikita natin dito na meron siyang knowledge na ang oras ng kanyang kamatayan ay dumating na. Kung yung maalaala sa ating pag-aaral sa Aklat ng Gawa, nung panahon na siya ay hulihin para patayin ng mga tao doon sa Samaria, sa Antioquia, sa mga lugar na kanyang pinuntahan, si Apostol Pablo ay tumatakas. Umaalis siya doon sa lugar na yon. Sa Damasco pala, I'm sorry. Nung siya po ay papatay na doon sa Damasco, siya po ay tumakas. Nung siya po ay papatayin sa Jerusalem, siya ay tumakas. Pero sa pagkakataong ito, makikita natin na naintindihan na po sa Pablo na ang lahat ng bagay ay merong katapusan. At sa kanya, ngayon na yung oras ng pagkatapos ng kanyang taon. Malapit na ang kanyang kamatayan. Pero gusto kong tingnan ninyo dito yung ginamit na salita ni Apostol Pablo nang sabi niya, ako ay iniaalay na. O ang binanggit sa Ingles ay a drink offering o alak na iniaalay. Now ito po isang salita pang ritual sa lumang tipan na usually ay kasama ng mga paghahandog. Sa ilalim po ng kautusan, may mga handog na may bahagi ang mga pari. May mga handog din na walang bahagi ang mga pari. Now, yung alak na alay o yung tinatawag na drink offering ay isang handog na ibinubuhos ng buo sa dambana bilang kasama ng mga handog na sinusunog. Wala nang bahagi nito para sa mga pari. Sapagkat yung mga drink offering, ito po ay isang alak na binubuhos na para talaga sa Panginoon. Ito ay isang alay na inaalay sa Panginoon at hindi na ito kinukuha pa o walang bahagi ang sinuman. Kaya ang pagbubuhos ng alak ay larawan ng isang buhay na ganap na ibinibigay at hindi na binabawi. So yung pagbubuhos ng alak noon sa mga offering, ang sinisignify nito, ibinibigay mo ng buong buo ang iyong buhay. Sa lumang tipan, ang alak po ay madalas na larawan ng kagalakan at pagpapala ng Diyos. Kaya yung pag-aalay ng alak na ibinubuhos ng buo sa dambana ay sumasagisag ng isang pusong masayang loob at buong pusong nagbibigay sa Panginoon. Sabi ng awit 104 verse 15, Deuteronomy chapter 7 verse 13, and Numbers 28 verse 7. So in the Old Testament, ipinapahiwatig nito na yung pagbubuhos ng alak ay isang kagalakang paghahandog sa Panginoon na walang itinatabi para sa sarili, kundi ang lahat ng bagay ay ibinibigay sa Panginoon. Kaya ito gusto ko makita nyo ngayong umaga. Nung sinabi ni Pablo na ang aking buhay ay iniaalay na parang isang drink offering, ang ibig sabihin ni Pablo dito ay ang buhay na meron siya ay buong puso niyang iniaalay. Merong kagalakan niyang ibinibigay sa Diyos. Kaya ano yung punto makikita natin dito? Ang isang taong kusang inialay ang buhay sa Panginoon
ay handang mamatay para sa Panginoon. Ito yung nakikita natin kay Apostol Pablo sa mga talatang ito. Sapagkat tinitingnan niya ang kanyang sarili bilang isang iniaalay na, therefore nakikita niya ang kanyang buhay na pag-aari ng Panginoon. Hindi tinuturing ni Pablo ang kanyang nalalapit na pagbitay bilang isang malupit na trahedya o bilang isang hindi makatarungang pagtrato. Para kay Apostol Pablo, sa kabila ng kanyang maraming taon ng pagtatapat sa paglilingkod, ang kanyang kamatayan ay isa pa ring alay para sa Panginoon. Sa halip na nakita niya ito bilang sa halip nakikita niya ang kanyang buhay bilang pinakahuling handog na magtatapos sa isang buhay na inialay bilang isang sakripisyo para sa Diyos. Tandaan niyo po sa lumang tipan, matapos mailagay ang handog na kordero sa dambana at bago sindihan ito ng apoy, ang mga saserdote ay nagbubuhos ng humigit kumulang na isang takal ng alak. Ito yung huling handog na ibubuhos sa ibabaw ng mga naunang sakripisyo. Sa ganitong paraan, tinitingnan ni Pablo ang sarili niyang kamatayan. Ang kanyang buong buhay ay isang buhay na handog na inialay sa Diyos. Kung kaya nakikita niya ang kanyang kamatayan ay magiging handog na inumin na ibinubuhos sa ibabaw ng sakripisyong ibinigay sa Diyos. Kumbaga nakikita ni Apostol Pablo na yung lahat ng kanyang mga pagdurusa ay kanyang pag-aalay sa Panginoon. Pero yung kanyang kamatayan, ito na yung final na pag-aalay niya sa Panginoon. So ang punto natin dito mga kapatid, para makapagtapos ng mabuti, kailangan mong tingnan ang buhay mo bilang isang sakripisyong pagsamba sa Diyos. If you want to finish your years ng mabuti, kailangan mong tingnan ang iyong sarili na isang sakripisyong handog para sa Panginoon. Ito mismo yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga minamahal, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong karampatang pagsamba. So ang ibig sabihin pala dito na kapag inialay mo ang buhay mo sa Panginoon, ang ibig sabihin handa kang mamatay at ibigay ang buhay sa Panginoon. Kaya para magkaroon ng mabuting pagtatapos, dapat naglilingkod tayo kay Kristo bilang isang gawa ng pagsamba sa Kanya, isang kusang loob, isang buong pusong pag-aalay ng ating sarili sa Kanya. Kailangan nating tingnan ang ating sarili bilang mga isinakripisyong handog para sa Panginoon. Huwag nating ituring ang ating sarili bilang mahalaga para sa ating sariling kapakanan, kundi bilang isang handog na inumin na maaari ng ibuhos. Sabi ni Pablo in Acts chapter 20 verse 24, Acts 20:24, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministerong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Simula nung si Pablo ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi na niya nakita ang kanyang sarili bilang isang taong mahalaga para sa kanyang sariling pakinabang. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili bilang isang handog na susunugin para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung ganito ang ating magiging kaisipan at kalooban, magkakaroon tayo ng mabuting pagtatapos ng ating taon. Yan ang una. Pangalawa, magpakatatag sa pananampalataya. Sabi ni Pablo, again, in verse 7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya.
Now, subukan natin mga kapatid na paganahin ang ating imahinasyon. Kapag pinagana natin ang ating imahinasyon at sinubukan nating tingnan yung mga salitang binanggit ni Pablo, habang binabasa natin ito, parang naririnig natin yung kagalakan sa loob ni Pablo sa kabila na siya ay nasa isang hindi magandang kalagayan. Alam niyo yung masaya na umiiyak? Yung payapa sa kabila na merong kaguluhan sa labas. Ito yung makikita mo dito sa salita na ito na binanggit ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi makikita natin dito, sa kabila na ang kanyang kalagayan ay malapit nang dumating sa kamatayan, ang nakikita niya ay yung satisfaction sa mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. Satisfied siya sa kanyang buhay, sa kanyang mga nagawa, at sa kanyang pagkatapos. Isang tao na lubos na nasisiyahan sa pamumuhay na kanyang pinili. Sa bawat akbang, sa bawat laban, sa bawat pagdurusa na kanyang tiniis alang-alang kay Kristo. Isang tao na walang pagsisisi sa kanyang ginawa. Bakit? Dahil alam niyang hindi niya sinayang ang bawat panahong ibinigay sa kanya ng Panginoon. Now, meron akong tanong sa inyo mga kapatid. You try to answer this with all honesty. Subukan niyong sagutin ito ng may buong katapatan sa inyong puso at sa inyong isip. At ang question na ito, meron na ba tayong ganitong kumpiyansa sa ating mga ginawa para sa Panginoon? Meron ka na bang confidence na sabihin ang sinabi ni Apostol Pablo na nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbuhin at naingatan ko ang aking pananampalataya? Sapat na ba ang ating ginawa para kahit anong oras matapos ang ating taon, wala na tayong panghihinayang? Yung wala na tayong panghihinayangan dahil nagawa na natin ang mga bagay na dapat natin gawin? Siguro marami sa atin dito magsasabi, hindi pa eh. Kulang pa, marami pa akong dapat baguhin, marami pa akong dapat gawin. Ngayon mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, alam naman natin na ang ating buhay ay pwedeng matapos kahit anong oras. Alam natin na anumang oras ay pwedeng matapos na ang ating taon. Ang tanong ko na lamang sa inyo, anong paghahanda ang ating ginagawa para magkaroon ng mabuting pagtatapos? Si Apostol Pablo, nakikita natin kung paano siya nagkaroon ng mabuting pagtatapos. Isa-isahin natin. Sabi ni Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Si Pablo ay gumamit ng isang paglalarawan mula sa mga laro. Nanggaling nga na kung saan ay pwedeng laro ng wrestling, which is ito yung panahon ng kanilang henerasyon. Sa ating panahon, maaaring ito ay boxing at yung takbuhan o yung race. Now, ang manalo sa isang paligsahan, ito man ay boxing, ito man ay wrestling, ito man ay marathon o takbuhan, kinakailangan po ito ng matinding determinasyon, kailangan ito ng matinding pagsasanay, kailangan ito ng matinding stamina. Siguro naman nakakita na kayo ng mga larong ng iba't ibang sports na gaya na lamang po ng boxing, ng karera, katulad na ng ating mga napanood katatapos lamang ng SEA Games. Alam nyo, kailangan ng isang manlalaro para manalo at matapos ang kanyang takbuhin. Kailangan niya ng matinding disiplina. Kailangan niya ng mental and body conditioning. Kailangan niya ng maraming mga pagsasanay. Now, ang pagsasanay isang bagay. Ang pagpapatuloy ay isa pang bagay. Pero ang manalo sa laban at matapos ang takbuhin, ito yung pinakalayunin. Hindi lahat po ng nagsasanay ay nakapagpapatuloy. At hindi lahat na nagpapatuloy ay nananalo. Ang ibig sabihin, ganito, magsasanay ka, magpapatuloy ka with the intention na manalo.
lahat po ng mga tao na ipinadala sa SEA Games, ang ating bansa at ng iba't ibang bansa ay pumunta doon hindi para lamang makipaglaban. Meron lagi silang intensyon. Ano yun? Manalo. Magdala ng medalya at karangalan sa kanilang bansa. Ganito rin yung dapat na tingnan natin bilang isang mananampalataya. Hindi lamang natin dapat sanayin ang ating sarili, hindi lamang tayo dapat magpatuloy for the intention na magpatuloy. Dapat magkaroon tayo ng ultimong layunin. At anong layunin na yon? Matapos natin ang ating takbuhin at manalo tayo sa ating mga pakikipaglaban. So mula sa talatang ito, ano yung makikita nating ipinapakita ni Pablo? Ipinapakita niya ang katotohanan sa buhay ng pananampalatayang Kristiyano na ang buhay ng isang mananampalataya ay nagpapatuloy na pakikipaglaban at paglalakbay hanggang manalo at matapos ang takbuhin. So ang mga talatang ito ay nagpapahiwatig na hindi pala ganong kadali ang buhay ng isang Kristiyano. Na ito pala ay puno ng pakikipagbaka, na ito pala ay puno ng pakikipaglaban, laban sa puwersa ng kaaway, laban sa puwersa ng sanlibutan, at laban mismo sa puwersa ng ating pansariling laman. Ganito mismo yung naging paalala ni Pablo sa aklat ng Efesos chapter 6, verse 10 to verse 12. Kung saan sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan nating magpakalakas-lakas sa Panginoon at isuot ang mga baluti ng Panginoon sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga puwersa ng kaaway. Ibinapakita ni Pablo dito na hindi ito yung literal na boxing, nagagamit ka ng gloves at tatalunin mo ang iyong kaaway. Alam nyo, meron akong napanood na isang video ng isang Aprikano na sa kanilang simbahan, dumating siya na mayroong suot-suot na mga gloves. At alam nyo, literal na gloves sapagkat ang kanyang sinabi, siya daw ay makikipaglaban sa kaaway. At ito yung magandang nangyari daw. The following Sunday, meron na siyang dalang belt. At yung belt daw na yon ay napanalunan niya sapagkat siya daw ay nagtagumpay laban sa kaaway. Kapatid, hindi ganito ang laban na ating pong nilalabanan. Hindi ganito yung laban na ating dapat asahan. Tayo ay mga nakikipaglaban sa spirito, nakikipaglaban sa puwersa ng kasalanan, nakikipaglaban sa puwersa ng kadiliman. Kaya mga kapatid, napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang pagsasanay ng pagkapatuloy at layunin na matapos ito. Alam nyo, hindi ko maisip-isip kung ano yung mga pinagdaanan ni Pablo, kung gaano karaming mga pagdurusa, pag-uusig, pangungutya ang kanyang dinanas para masabi niya na natapos niya na ang kanyang takbuhin. Napanalunan niya na yung laban at naingatan niya ang kanyang pananampalataya. Pero hindi man nating malaman kung paano niya lahat ng bagay na ito ay nalampasan, dalawang bagay ang sigurado lamang. Una, lumaban at nanalo, tumakbo at nakatapos si Pablo nakasama ang Panginoon. Nanalo siya, natapos niya ang kanyang laban, hindi sa kanyang sariling lakas, hindi sa kanyang sariling kakayanan, kundi sa biyaya lamang ng Diyos. Sabi ni Pablo mismo in 2 Timothy chapter 4 verse 17, datapwat ang Panginoon ay sumasa akin at ako'y pinalakas. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 10, datapwat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ako nga at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. Bagkos ako'y malabis na nagpagalkay sa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumaakin. So ito yung isang katotohanan. Natalo niya ang kalaban, napagtagumpayan niya ang kanyang takbuhin dahil sa lakas at biyaya ng Panginoon. Pangalawa, pinaghandaan niya
ang kanyang laban at takbuhin. Inihanda niya ang kanyang katawan, ganon din inihanda niya ang kanyang isipan. Dahil alam ni Pablo ang kanyang kalaban at ang kanyang tatakbuhin, inihanda niya ang kanyang katawan at isipan. Alam niyo po ba mga kapatid, na sa anumang larangan ng palakasan, hindi sapat na ang palakasin mo lamang ay ang iyong katawan. Isa sa pinakamahalagang kailangan mong ikondisyon ay ang iyong isipan. Maraming mga pagkakataon na kapag halos ubos na ang lakas ng katawan, ang isipan ang nagiging susi upang magpatuloy. Kapag sinasabi ng katawan na hindi mo na kaya, pero pag sinabi ng iyong isip na magpatuloy ka, muling susunod ang katawan. Kaya may mga atletang nananalo, hindi dahil sila ang pinakamalakas, kundi dahil sila ang may pinakamatibay na kalooban hanggang sa huling sandali ng laban. Siguro marami na kayong nakikitang ganyan na talo na sana, pero nanalo pa. Bakit? Anong sinasabi ng marami doon? Bakit sila nanalo? Ang malimit na sinasabi nating salita ito, hindi sila pinanghinaan ng loob. Nangihina na yung kanilang katawan, pero malakas pa yung kanilang kalooban. No, meron akong isang paboritong team sa PBA. At meron kaming, nakikikami meron niyang isang spirito na sinasabi lagi, yung NSD, never say die. Nang ibig sabihin nito, kahit na kayo ay nasa gipit ng kalagayan at minsan ay bumibigay na ang lakas ng katawan, yung espiritu na nagsasabing huwag kang bibigay. Yung espiritu na nagsasabing huwag kang magpapatalo. You need to continue hanggat may buhay, meron kang pagkakataong manalo. Ganito yung ginawa ni Apostol Pablo habang hinaharap niya yung lahat ng pagdurusa. Meron siyang never say die spirit. Meron siyang isipan na nagnanais na magpatuloy sa kabila ng lahat ng mga pagdurusa na kanyang pwedeng danasan. So anong puntong gusto ko makita nyo dito? Ang buhay ng mananampalataya ay hindi madali. Kaya kailangan mong ihanda ang iyong isip at ang iyong kalooban. Hindi lamang ang iyong katawan, kundi lalo tigit ang iyong isip at ang iyong kalooban. Huwag kang magulat sa mga mahihirap na sitwasyon, bagkus asahan mo na kasama yan sa dapat pagdaanan sa buhay pananampalataya. Now, malapit nang matapos ang taong 2025. Papasok na tayo sa 2026. Ang tanong ko ngayon ay paano mo inihahanda ang iyong isip para maging mapagpatuloy at malampasan mo muli ang taong 2026. Magsisimula yan sa pagsasanay ng iyong kaisipan. Huwag kang magugulat sapagkat ito ay ipinaalam na sa atin. Halimbawa, pinaalam na sa atin ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga pagdurusang ating daranasin. Ipinaalam niya ito noon sa mga apostol at ipinapaalam niya ito sa ating mga mananampalataya. Sabi ng John chapter 15, verse 18, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. John chapter 16, verse 33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, ang sanlibutan ay meron kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Oo, at ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata din naman ng pag-uusig. At last verse, 1 Peter chapter 4 verse 12. Mga minamahal, sabi ni Pedro, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay.
Ito mental conditioning, spiritual conditioning, na asahan natin na itong darating 2026 ay hindi magiging madali. Asahan natin na posibleng dumating sa atin ang mga pag-uusig, ang mga pagdurusa, ang mga mabibigat na sitwasyon. Ang tanong, paano mo ito lalampasan? Paano mo ito mapagtagumpayan? Ang itinuturo sa atin dito, magpakatatag ka. Ihanda mo ang iyong puso, ihanda mo ang iyong isip. Alam nyo, halos kilala ko naman ang lahat ng mga miyembro dito at ang lahat ng mga pinagdaraanan natin. There are some member na dumaan sa isang napakabigat na pagsubok sa kanyang pananampalataya. At meron din namang mga miyembro dito na parang wala pang nagiging problema sa buhay. Pero ang tanong ko lang sa inyo dito mga kapatid, gaano ka kahanda kapag dumating na ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay? Alam niyo, magiging handa ka kapag naghanda ka. At kapag hindi ka nagulat na ito'y darating sa atin. Now, maraming mga mananampalataya ang hindi natatapos ang kanilang takbuhin sa pananampalataya, hindi dahil kulang ang biyaya ng Diyos, kundi dahil hindi nila inihanda ang kanilang sarili para makipaglaban. Ibig sabihin, hindi nagkulang ang biyaya ng Diyos. Saan tayo nagkulang? Sa paghanda ng ating sarili na humarap sa laban. Tulad ng isang atleta sa isang mahabang karera, kung hindi mo pinalakas ang iyong katawan at hindi inihanda ang iyong isipan, madali kang mapapagod at tumigil bago maabot ang dulong linya. O sa isang boksingero, hindi ka tatagal sa ring kung hindi kondisyon ang iyong katawan. Hindi mo matatapos ang lahat ng round. Sa espiritual na buhay, ang kakulangan ng paggamit sa mga paraan ng biyaya, ang paghahanda sa pananalangin, ang pagbabasa ng banal na kasulatan, ang pakikinig sa pangangaral, at matapat na pagdalo sa panambahan, ito'y kapag hindi mo pinaghandaan at hindi mo sinikap na gampanan, ay magdadala sa iyo ng panghihina. Kaya pansinin niyo ito, ang mga taong hindi gumagamit ng paraan ng biyaya, ang mga taong madaling bumagsak at manghina. Kaya ang aking panuri sa atin ngayong umaga, anong mga pagsasanay ang iyong ginagawa para mapalakas ang iyong pananampalataya, para manalo ka sa laban at makaabot ka sa finish line. Now, ano yung naging bunga ng paghahanda sa laban at takbuhin sa pananampalataya? Ano yung naging bunga nito kay Pablo? Ang sabi ni Pablo, naingatan ko ang pananampalataya. Now, anong ibig sabihin ni Pablo na naingatan ang pananampalataya? Una, yung salitang iningatan, nagpapahiwatig ito ng aktibo na pananatili, pagbabantay at pagtutok sa kanyang pananampalataya. Hindi po siya naging easy-go-lucky. Hindi siya parang naging pabaya sa kanyang pananampalataya. Aktibong ipinaglalaban ni Pablo yung kanyang pananampalataya. Samantalang yung salitang pananampalataya dito ay hindi lamang personal na pananampalataya ni Pablo, kundi tumutukoy ito sa pananampalataya na kanyang itinuturo. Not only his faith, but the faith na kanyang itinuturo. Ang ibig sabihin, yung pananampalatayang iningatan ni Pablo ay yung kabuuan ng apostolikong katuruan, ng apostolikong doktrina. Ito yung pananampalataya na minsan at magpakailanman na ibinigay sa mga banal. So ibig sabihin, ito yung faith, yung pananampalataya, yung doktrina na ipinapangaral ni Pablo, lalong-lalo na ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kung magkaganon, ang pag-iingat sa pananampalataya ay ang pananatiling tapat sa dalisay na aral ng ebanghelyo sa kabila ng maling katuruan, pag-uusig, at mga kompormiso. Yan mismo ang ginawa ni Pablo. Hindi niya ikinompormiso
ang pananampalataya. Hindi niya ikinahiya ang kanyang pananampalataya. Hindi niya iniwan ang kanyang pananampalataya. Ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, kapag binalikan natin ang panahon na ito yung mga panahong ang pananampalataya kay Kristo ay napakabigat. Ito yung mga panahon na ikaw ay tatanungin, nananampalataya ka ba kay Kristo? Itatatuwa mo bang pananampalataya mo kay Kristo o ikaw ay mabubuhay? Ito yung mga panahon na ang kabayaran ng iyong pananampalataya ay ang iyong buhay. Gaya ng ating konteksto, anong konteksto ng 2 Timothy? Ito yung mga huling araw ni Pablo. Bakit siya papatayin? Nang dahil sa kanyang pananampalataya. Nang dahil sa pag-iingat sa kanyang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin, maraming mga iglesia ang hindi na maingat sa kanilang pananampalataya. Dahil dito, hindi malayo na dumating ang panahon na sila mismo ay lalayo na sa tunay at dalisay na pananampalataya na minsang ipinagkatiwala sa kanila. Tandaan natin na kapag pinabayaan ang tamang doktrina at pinalitan ng mga katuroang nakasentro sa tao, nakasentro sa damdamin, sa kayamanan, sa kalusugan, o sa pansariling kapakinabangan, unti-unti nitong sisirain ang sentro ng Ebanghelyo. Kaya nga si Pablo mismo ay merong babala sa 2 Timothy chapter 4, verse 3 and verse 4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi sa pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang tenga at ibabaling sa katha. Ito yung reality na kapag hindi iningatan ang pananampalataya, pwedeng masira ang pananampalataya. Kaya anong panawagan ng kasulatan? Jude chapter 1 verse 3, mangagpakasipag kayo na ipaglaban ang pananampalatayang minsang ibinigay sa mga banal. At ito yung hamon ko sa ating iglesia, mga kapatid, maging matiyagang mapagbantay sa ating pananampalataya. Huwag nating hayaan ng ating pananampalataya na ipinamana ng ating mga sinaunang mananampalataya, na ipinamana sa atin ng mga apostol, ay mawala na lamang sa paglipas ng panahon. Kaya ang pangalawang paraan para ikaw ay magkaroon ng mabuting pagkatapos, kailangan mong magpakatatag sa pananampalataya. At ang panghuli, tumingin sa gantimpalang matatanggap. Again, sabi ng verse 8, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Now, makikita niyo po dito, iniugnay ni Pablo, sinundan ni Pablo, yung kanyang sinabi dun sa verse 7, kung saan binanggit niya dito yung paligsahan. Kung saan sa bawat paligsahan, anong meron? Merong gantimpala. Kanino? Sa lahat ng lumahok? Hindi. Ang gantimpala ibinibigay lamang kanino? Sa mga nanalo. Doon sa mga natapos ang kanilang laban. Yung nakarating sa finish line. Ito yung tinitingnan ngayon ni Pablo. Tinitingnan ni Pablo yung gantimpala na ibibigay sa kanya ng Panginoon bilang isang nalalo at nakatapos sa takbuhin. Now, hindi maliwanag kung ano talaga yung kahulugan ng putong nakatwiran na tinutukoy ni Pablo. I tried to search ano kaya ang ibig sabihin ng crown of righteousness. Hindi ko rin makita kung ano kaya yung larawan, ano kaya yung itsura ng crown. Kasi sa atin, bilang isang tao, ang nakikita lang nating crown, ito yung corona na mayroong mga
diamante o yari sa ginto, ito yung inilalagay sa ulo. Pero hindi umaliwanag kung anong itsura, kung anong ibig sabihin nung crown of righteousness. Subalit isang bagay ang sigurado, hindi ito literal na corona, kundi metaphor lamang. Ang maliwanag na ipinaparating dito ni Pablo ay ito, ang kanyang pagpapahalaga ay wala na sa mga bagay na panglupa. Ang kanyang tinitingnan ay ang gantimpala sa walang hanggan. Mas hinahangad na ngayon ni Pablo ang gantimpala sa langit kaysa kayamanan dito sa lupa dahil nalalaman ni Pablo na sa kabila ng mga paghihirap sa mundo, sa kabila ng kanyang mga pagdurusa, at sa kabila ng napipintong kamatayan, ang nakikita ni Pablo ay ang kagalakan na sa pagharap niya sa Diyos ay tatanggap siya ng gantimpala. Tatanggap siya ng putong ng katwiran. So pinapakita din ni Apostol Pablo ay ito, yung pagtingin natin sa hinaharap. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang aking takbuhin, naingatan ko ang pananampalataya, tumitingin siya na dahil nagawa ko ito sa lakas na ibinigay ng Diyos at sa biyaya ng Diyos, tatanggap ako ng gantimpala sa Diyos. So ang punto natin dito mga kapatid, ang mga bagay na pangwalang hanggan, ang dapat na mas hinahangad kaysa mga bagay ng sanlibutan. Now, ito ay susubok mga kapatid sa prioridad ng ating buhay. Ito ay susubok kung alin ba talaga ang mahalaga sa atin. Alam nyo, pwede natin sabihin, Pastor, pinapahalagahan ko ang aking pananampalataya. Pero ang tanong is, gaano kahalaga ang iyong pananampalataya? Mas mahalaga ba ito kaysa mga bagay na tinatangkilik mo sa mundo? Mas mahalaga ba ito talaga ito kaysa mga bagay na meron ka sa mundong ito? Again, si Pablo mismo nagsabi sa aklat ng Kolosas, sa isang napakagandang paalaala, Colossians chapter 3, verse 1 and verse 2. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kailan ho kayo huling tumingala at tumingin sa taas na tinitingnan ang mga bagay na pangwalang hanggan? Alam nyo, hindi normal sa atin yung lagi nakatingala. Nakakasakit ang sinambatok. Hindi normal sa atin. Lagi lamang tayo bilang isang tao, lagi tayong nakatingin lamang ng diretso at ang malimit, nakatingin lamang tayo dito. Bihirang-bihira tayong tumingin sa taas para tingnan ang mga bagay na pangwalang hanggan. Sinasabi dito ni Pablo mga kapatid, para makapagtapos ka ng mabuting pagtatapos, tingnan mo yung mga gantimpala, tingnan mo yung mga bagay na pangwalang hanggan. Alisin natin yung mga humaharang sa ating mata para hindi natin makita ang mga gantimpala ng walang hanggan. Ang tunay na Kristiyano ay meron ng kakayanang makita kung ano talaga ang pinakamahalaga sa buhay niya. At yun ay mga bagay na pangwalang hanggan. Ang mga tao sa mundo, nakatingin lamang sa mga bagay ng mundo. Pero dapat ang mga tunay na Kristiyano na kasamang binuhay muli ng Panginoong Kristo, lampas na sa mundo ang pagtingin mo. Ibig sabihin, kapag tumitingin ka sa mga bagay ng mundo, hindi mo lang ito nakikita para dito. Nakikita mo ang spiritual na pakinabang nito. Ang ibig sabihin, hindi na limitado ang kaisipan mo sa mga bagay na panglupa. Ikaw ngayon ay meron ng pagtingin sa mga bagay na panglangit. Now, ang pansinin natin dito, ang gantimpalang ibinibigay ay hindi lamang para sa kanya, kundi sa lahat daw ng naghahangad sa kanyang pagkapakita.
No, ito yung magandang ginawa ni Pablo dito. Ipinakita niya yung reward na ito na hindi lang personal para sa kanya, kundi ito din pala ay pangkalahatan. Pero meron akong nakita dito. Hindi sinabi ni Pablo na ibibigay ito sa lahat ng naniniwala sa kanyang pagkapakita. O hindi ito ibibigay ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. May sinabi si Pablo dito na parang kondisyon. Ibibigay lang daw ito sa lahat ng naghahangad ng kanyang pagkapakita. Anong ibig sabihin yan? Ganito, sa Biblia, may iba't ibang korona na binabanggit. At hindi lahat ng mananampalataya ay tatanggap nito. May mga mananampalataya na tatanggap lamang ng mga koronang ito. Now, ito lahat ng mananampalataya tatanggapin ng Panginoon sa langit ng dahil kay Kristo. Pero hindi lahat ng mananampalataya sa langit ay tatanggap ng korona o ng gantimpala. May mga koronang para lamang sa mga mananampalatayang ginawa ito. For example, sa Biblia, merong binabanggit na korona ng buhay. Yung crown of life. Sa Pahayag chapter 2 verse 10. Para kanino daw itong mga koronang ito? Ito yung korona na ibibigay sa mga nanatiling tapat kahit sa gitna ng mga pag-uusig at kahirapan. So most probably, ang korona yung crown of life ay ibibigay doon sa mga martir. Si Pablo meron din ito for sure. Ito yung mga tao na namatay ng dahil sa kanilang pananampalataya. Ito yung mga naging matapat sa mga pag-uusig. Yung kahit na sila ay usigin, hindi nila itintuwa yung kanilang pananampalataya. Tatanggap sila ng korona ng buhay. Pangalawa, meron pong tinatawag na crown of glory o korona ng kaluwalhatian sa 1 Peter chapter 5 verse 4. Para kanino naman itong mga koronang ito? Ito ay nakalaan sa mga tapat na nangalaga sa kawan ng Diyos, sa mga pastor, sa mga guro, at sa mga leader ng church. So ibig sabihin, hindi rin ito para sa lahat. Para ito sa mga faithful pastors, sa mga faithful teachers. Tatanggap sila ng crown of glory because they've been faithful sa kanilang mga pangangaral, sa kanilang pagmiministeryo, sa kanilang pagiging pastor sa loob ng iglesia. So it's not for all. It's for those leaders na kung saan ay nagbigay ng kanilang matapat na paglilingkod. Pangatlo, meron pong tinatawag na crown of rejoicing. Ito yung korona ng kagalakan o masaganang korona. Ayon naman to sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. Kanino naman ito ibibigay? Ito ay ibibigay sa mga nangaral ng ebanghelyo at nagdala ng mga tao kay Kristo. Ito yung mga nag-aakay ng kaluluwa. Ito yung mga nangangaral ng ebanghelyo. Tatanggap ka ng korona ng kagalakan kapag ikaw ay nagdadala ng kaluluwa, nagbabahagi ng ebanghelyo. Hindi ba't sinabi ng Biblia, merong kagalakan sa langit sa isang kaluluwang nagsisi? Ang ibig sabihin, nagkakaroon ng kagalakan sa langit kapag may mga taong nananampalataya. At kung ikaw yung ginamit ng Panginoon para magdala ng kaluluwa, tatanggap ka ng koronang ito. At yung uli, yung binanggit sa ating teksto, yung korona ng katuwiran o crown of righteousness. Ito'y pangako naman. Saan daw po? Sa mga tapat na naghihintay sa muling pagdating ni Kristo. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga tao na pinakahahangad at pinakaiintay ang pagdating ng Panginoong Yesus. Nabubuhay sila na iniintay ang pagdating ng Panginoon. Anong ibig sabihin ba nun? Ibig sabihin ba nito, ito yung mga taong wala nang ginagawa at nakatungangan na lamang at lagi nakatingin sa langit at iniintay kung kailan darating ang Panginoon? Hindi po. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga tao na ang kanilang isip ay nakatuon kay Kristo. Ito yung mga tao na ang kanilang buhay ay umiikot kay Kristo. So ang tanong ko sa inyo mga kapatid, tatanggap ka ba ng korona ng katwiran?
O tatanggap ka ba ng korona ng buhay? Tatanggap ka ba ng korona ng kaluwalhatian? Tatanggap ka ba ng korona ng kagalakan? Ang tanong ko sa inyo, meron ka bang tatanggaping gantimpala sa pagdating mo sa walang hanggan? Alam niyo, huwag niyo sanang sabihin, Pastor, eto may mga nagsasabi, okay na sa akin sa langit kahit tagalinis ng CR, basta nasa langit. Hindi ganyan ang isipin ng mananampalataya. Ang dapat na hinahangad mo ay magkaroon ng mabuting pagtatapos. Ang kailangan mo nga rin magkaroon ng gantimpala. E ang tanong ay ganito, Pastor, para saan ang gantimpala? Ganito, kapag tayo ay pumapasok at nagtatapos, anong hinahangad natin kapag nagtatapos tayo? Ang gusto lamang ba ninyo is magkaroon na makagraduate? Di ba minsan ang thinking lang ng mga tao ganito, basta mahalaga makagraduate. Pero may mga tao po na hindi lang ang desire nila ay makagraduate. Anong desire nila? Magkaroon ng karangalan. Makaakayat sa stage at masabitan ng medalya. Now, ito ang pagkakaiba. Sa mundo, kapag ikaw ay sinabitan ng medalya, ito ay pakinabang para sa iyo. Pride mo ito. Pride ito ng iyong pamilya. At malimit ang nangyayari kapag ikaw ay maraming award, nagyayabang. Ba? Kaya makakita kayo ng mga bahay na lahat ng kanyang award nakalagay doon sa kanilang dingding. Na ang intensyon nito is hindi lamang po sabihin nating masaya sila, kundi proud sila na sila ay nagkaroon ng karangalan. Saan natin gagamitin yung corona pagdating sa kalangitan? Hindi ito para sa personal na pakinabang. Kundi ang koronang ibinigay sa iyo ng Panginoon ay koronang ibabalik mo sa Panginoon. Ito yung korona ng pagkapakita ng iyong katapatan sa paglilingkod. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, sana makita natin, hangarin natin, hindi lamang yung tayo makarating sa kalangitan, kundi hangarin nating tumanggap tayo ng gantimpala sa pagkatapos ng ating taon. Kaya anong dapat daw nating maging tugon? Anong dapat nating makita bilang isang Kristiyano? Dapat nakatuon ang puso natin kay Kristo at nananabik tayo na siya'y makita. May pagnanasa tayong bumalik na siya sa mundo. Sabi ni John, katatapos ko lamang po ng pagbasa ng buong Biblia sa taong 2025. At nung binasa ko ito yung Revelation, natuwa ako at naramdaman ko yung galak na sana maging ganito ang aking pakiramdam. Ang sabi ni John sa chapter 22, verse 12, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Sinasabi ni John, nakita niya sa pangitain na sinabi sa kanya ng Panginoon, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagintihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. The Lord will come. Daladala niya sa kanyang kamay ang mga gantimpala. Ang tanong na lamang, meron ka kaya sa mga gantimpalang daladala ng Panginoon? Pero alam niyo ano yung tugon ng isang taong matapat? Pahayag 22 verse 10, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Amen! Come quickly, Lord Jesus. Ang sinasabi dito ni John, yung mga tao na matapat sa Panginoon ay nag-aasam na Panginoon, dumating ka na. Pero yung mga taong hindi matapat sa Panginoon, ang sinasabi niyan, huwag muna. Sandali lang. Tsaka na po. Bakit? Hindi pa ako handa. Wala pa ako sa aking mga dapat na gawin. Hindi dapat maging ganito ang ating kaisipan. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, dapat magkaroon ka ng mabuting pagkatapos, magpakatatag ka, at asahan ang gantimpala. Mangyayari lamang yon kapag ikaw ay matapat na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kaya bilang hamon, maging matapat, mapagpatuloy, matiyaga, sapagkat ang Diyos ay hindi
Pabaya, gagantimpalaan ng Diyos ang matapat na lingkod sa kanyang muling pagbabalik. Kaya sana ngayong umagang ito mga kapatid, mahamon tayo. It may not be the end of our year this year, but maybe next day, next month, next year will be the end of your year. Magkaroon tayo ng mabuting pagkatapos sa pagtatapos ng taon. Manalangin tayo. Diyos, mapanghamon ang mensahe namin ngayong umaga. Hinahamon kami na maging mapaghanda sa pagkatapos ng taon. Hindi lamang sa pagkatapos ng taong ito, kundi sa pagkatapos ng taon ng aming buhay sa mundo. Panginoon, alam namin ang katotohanan na may katapusan ang aming buhay sa mundo. At sa oras ng aming katapusan ay magsisimula ang buhay sa walang hanggan. Pero habang hindi pa dumarating sa amin ang katapusan, tulungan niyo kami, Panginoon, na matutunang ialay ang aming buhay, magpakatatag sa aming pananampalataya, at asahan ang gantimpala sa walang hanggan. Habang lahat tayo ay nakapikit at nakayuko, mga kapatid, malapit nang matapos ang taong ito. Gaano tayo naging handa sa pagdating ng Panginoong Hesukristo? Sana mapaalalahanan ka ngayong araw na ito na dapat tayong palaging handa sapagkat anumang oras maaring dumating ang ating Panginoon. Anumang oras maaari tayong magsulit sa Kanya. Kung ikaw ay napaalalahanan, kung ikaw ay nabigyan ng babala, kung ikaw ay nahamon ngayong araw na ito, nawa bago matapos ang ating pangangaral, huwag mong hayaang matapos na hindi ka tumutugon. Sa aming mga bisita at mga regular na madalo, isang bagay ang katotohanan na dapat mong makita ngayong araw na ito. Ang pagkatapos ng buhay ay pagharap sa Panginoon. Ang aming hinihingi at idinadalangin sa inyo, nawa bago matapos ang buhay mo sa mundong ito, ikaw ay sumampalataya na kay Kristo. Sapagkat hindi gantimpala ang iyong tatanggapin, kundi parusa kung mawawala ka sa mundong ito na wala kay Kristo. Kaya sana ngayong umagang ito, lumapit ka kay Jesus at manampalataya sa Kanya. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng ating reflection sa ating pangaral. Magkaroon tayo ng ating personal na pananalangin at pagtugon. Manalangin tayo. Manaming Diyos, mapanghamon na mensahe ang aming napakinggan. Hindi lamang dahil magtatapos na po ang taon, kundi dahil alam namin may katapusan ng aming buhay. Panginoon, tulungan niyo kami na maging handa sa araw ng aming pagkatapos. Tulungan niyo kami na gaya ni Pablo, magkaroon kami ng kumpiyansa at masabi naming napanalunan namin ang aming laban, natapos namin ang aming takbuhin, naingatan namin ang aming pananampalataya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng ganong kumpiyansa sa iyong muling pagbabalik.
na amin pong inaasahan na hindi parusa, kundi gantimpala ang aming tatanggapin. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa magitan ng mensaheng ito, mas maging mabuti ang pagsimula ng taong 2026. Salamat po. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po'y tumugon sa ating pong mensahe ng isang awit. Bakit po tayo ng isang